Noong 1963 sa Batu Pahat, Johor, Malaysia, ipinanganak si Datuk Susilawati Lawiya o tawagin na lang nating si Sofia. Isa siya sa 13 magkakapatid at ang kanyang mga magulang ay hirap na matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro, si Sofia ay nagtatrabaho na. Nagtutuli ng mga goma sa ilalim ng matinding init para lang matulungan ang kanyang pamilya na mabuhay. Ngunit may isang bagay na hindi nawala sa kanya. Iyon ay ang kanyang ambisyon. Noong siya ay nagdadalaga na, naging door-to-door sales agent siya. Naglalakad at nakatayo ng mahabang oras upang magbenta ng mga cosmetic. Maraming taong susuko sa ganitong hirap pero hindi si Sofia. Pinag-aralan niya ang bawat produkto na ibinebenta. Inalam ang mga sangkap at paraan ng paggamit. Inaral kung paano patakbuhin ang negosyo at itinabi ang bawat ringgit na kaya niyang ipunin. Pagdating ng dekada 90, naglakas loob si Sofia at itinatag ang Novel Beauty SDN BHD at doon nagsimula ang kanyang malaking tagumpay. Sa loob lamang ng ilang taon naging kilala ang kanyang brand na nagkaroon pa ng mahigit 300 branches sa Malaysia, Brunei, Singapore at Thailand. Umabot sa 6.37 milyon ringgit o kulang-kulang 79 milyon sa peso ang kabuang halaga ng kanyang kumpanya. Binigyan pa siya ng award ng pamahalaan ng Johor sa pamamagitan ng Wanita Nadi Nigara Award bilang pagkilala sa kanyang tagumpay. Nagawa ni Sofia ang tila imposible. Mula sa pagtutuli ng goma, siya ay naging isang leader ng isang negosyo at empire. 3 beses siyang nagpakasal. Nagkaroon ng 6 na anak at nanirahan kasama kanyang pamilya sa Taman Harmonis, Gombak. Sa paningin ng ibang tao, nasa kanya ng lahat. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit at habang tumataas ka, mas masakit ang pagbagsak. Sa mundo ni Sofia, hindi lahat ay masaya sa kanyang tagumpay. Kasabay nito, hinaharap din niya isang usaping legal, isang kaso tungkol sa ari-arian na nagkakahalaga ng 1.38 milyon ringgit o kulang-kulang 17 milyon sa peso na inaangkin ng dati niyang mister na si Nash. Ngunit may isa pang bagay na kailangan si Sofia na sikasuhin. Yun ay pera dahil may utang sa kanya si Patmanaban o tawagin na lang nating si Pablo. Ibinenta ni Sofia ang isang lupain sa pamamagitan ng isang business agreement kung saan si Pablo ang kumatawan sa kanya bilang abogado. Bilang bayad mula sa bentahan, binigyan siya ni Pablo ng 2 tseke na may kabuang halaga na 4 milyon ringgit o kulang-kulang 50 milyon sa peso na nakadate para sa September 9. Pero kailangan na ni Sofia ang pera kaagad. Gusto niyang magbigay ng bonus sa kanyang mga empleyado para sa Hari Raya at mag-abot ng pera sa kanyang pamilya para sa nalalapit na fiesta. Kaya noong August 30, 2010, nagpasya siyang personal na puntahan si Pablo upang hingin ang maagang bayad o hilingin na paagahan ang petsa ng tseke. At hindi siya nagpunta ng mag-isa, isinama niya ang 3 tao na sina Norisha Muhammad o Norman, 38-year-old at isang bank officer. Si Ahmad Kamil Abdul Karim o Aaron, 32 years old, ang kanyang abogado. At si Kamarudin Shamsuddin o Kevin, 44 years old, ang kanyang driver. Ang meeting ay dapat na tumagal lamang ng ilang oras at inaasahan nilang makakauwi sila bago maggabi. Umalis sila mula Kuala Lumpur ng umagang yon papunta sa Banting, sa farm ni Pablo sa Tanjong Sepat. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Pagsapit ng gabi, tinawagan ni Ernie ang anak ni Sofia ang kanyang ina ngunit walang sumagot. Paulit-ulit niyang tinangkang tawagan pero walang sagot kahit isa. Tinawagan din niya sina Norman, Aaron at Kevin pero pare-parehong hindi sumasagot. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang kabahan si Ernie dahil hindi ganoon ang kanyang ina at alam niyang may mali, kaya hindi na siya naghintay pa. Diretso siyang pumunta sa estasyon ng pulis at nag-report ng nawawala. Umalis ang pamilya sa estasyon ng pulis ng gabing yon na puno ng tanong at kaba sa dibdib. Walang ideya sa tunay na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya bumalik tayo sa araw na yon, August 30, sa pagitan ng 8:30 ng gabi hanggang 9:45 ng gabi sa bukirin ng Tanjong Sepat. Nang dumating sina Sofia at ang 3 niyang kasama, inakala nila na ito isang simpleng meeting lamang. Marahil may mga papeles na pipirmahan at pag-uusap tungkol sa pagpapabilis ng bayad mula sa 2 tseke na nagkakahalaga ng 4 milyon ringgit. Pero imbis na mainit na pagtanggap, 4 na lalaki naghihintay sa kanila. Si Pablo at ang 3 tauhan ng bukid na sinadyang bayaran para sa isang masamang plano. Isang araw bago ang meeting, naipon na ang mga troso at inihanda ang lugar.
Ang lahat ay nakaplano na at ang mga sumunod na pangyayari ay naging isang malamig, kalkulado at karumaldumal na krimen. Ang pag-atake ay nangyari ng napakabilis at sobrang brutal. Mga cricket bat ang unang tumama sa ulo, likod at katawan ng mga biktima. Sinundan pa ito ng iba't ibang matitigas na bagay na paulit-ulit na ipinukpok sa kanila. Sinubukan ng mga biktima na lumaban pero 4 laban sa 4 ang sitwasyon at handa na ang mga salarin, may mga dala silang armas. Walang tigil ang pangbubugbog, tinutukan ng ulo at likod para mabilis silang pahinain. Hanggang sa hindi na sila makatayo, hindi na makaisip at hindi na makalaban. Pagkatapos ay tinali ng mahigpit ang kanilang mga kamay gamit ang alambre para tuluyan na silang hindi makapanlaban. Ngunit kahit nakatali na hindi pa rin tumigil ang pananakit. Kailangan ni Pablo ng oras ng palusot para hindi agad maghinala ang mga pamilya. Kaya kinuha ng isa sa mga lalaki ang cellphone ni Norman at itinutok yun sa kanya habang binibigyan ng malinaw na utos. Tawagan mo ang asawa mo, sabihin mong mawawala ka ng 3 araw. Sabihin mo na tinutulungan mo si Sofia sa negosyo ng lupa sa Genting Highlands. Si Norman na duguan ang mukha, namamaga at puno ng sakit ang katawan ay takot na takot at alam ang mangyayari kung hindi siya susunod. Kaya ginawa niya ang pinag-utos sa kanya. Nang sagutin ng kanyang asawa ang 39-year-old na si Susana Radin Pangat ang tawag, pilit niyang sinabi ang mga salitang gusto ng mga salarin na marinig, na mawawala siya ng 3 araw, na may problema si Sofia sa kanyang driver at napupunta silang lahat sa Genting Highlands, na abala siya sa trabaho at hindi makakauwi. Kaya nagalit si Susana. Habang mag-isa siya sa bahay kasama mga anak sa buwan ng Ramadan, ang kanyang mister ay inuuna naman ang trabaho at mas pinipili pa rin ang negosyo ni Sofia kaysa sa sariling pamilya. Sinigawan siya ng asawa niya sa telepono, galit na galit si Susana. Sinabi niya makasarili at walang konsiderasyon si Norman. Pero wala siyang kamalay-malay na habang sinasabi niya yon nakagapos sa mga kamay nito gamit ang alambre. May patalim na nakatutok sa kanyang leeg at halos hindi na makakita sa sobrang pamamaga ang mukha matapos bubugin. Sa paligid niya nakatayo ang mga pumatay, nakikinig sa bawat salita. Tinitiyak na hindi lalampas si Norman sa kwento na ipinapagawa sa kanya. At ganon din si Aaron, pinilit din siyang tawagan ng kanyang asawa at sabihin ang parehong kwento na pupunta sila sa Genting Highlands para sa negosyo. Maingat ang mga salarin. Sinisigurado nila na maghihintay muna ng 3 araw mga pamilya bago mag-alala. 3 araw para itago ang mga bakas ng krimen. Pagkatapos ng tawag lalo pang naging malupit ang lahat. Lumabas na ang mga matutulis na kutsilyo pati mga itak. At doon na nila sinaksak ang mga biktima. Hindi basta saksak lamang kundi tumpak sa mga mahalagang bahagi ng katawan gaya ng mga organs. Tumilamsik ang mga dugo sa mga dingding ng bahay. Bumuhos din ito sa sahig. Bumuo ng mga malalaking kumpol ng dugo na dahang-dahang kumalat sa paligid. At dumating na ang pinakamahirap na bahagi, ang pagtatago ng mga bangkay. Pinag-isipan ito ng mabuti ng mga pumatay. Pinahiran nila ng dumi ng baka ang mga katawan dahil ang tuyong dumi ng baka ay madaling masunog at ginagamit pa nga bilang panggatong sa ilang kultura sa loob ng maraming siglo. Sa paniniwalang Hindu, ito pa nga ay may spiritual na importansya. Pero hindi pa yun sapat, kaya pinarot nila ang mga katawan sa mga yero, binuhusan ng gasolina at sinindihan ng apoy. Sa sobrang init at tindi ng apoy, natunaw ang lahat ng laman at buto hanggang sa maging abo. Habang pinagmamasta ni Pablo ang naglalagablab na apoy, ngumiti siya. Ang buong akala niya perpekto ng lahat. Wala ng mga bangkay, walang ebidensya at walang bakas. Pero nagkakamali siya dahil may isang nakakita. May isang Indonesian na katulong na nagngangalang Hamida Karnax na nagtatrabaho malapit sa Bukidnon ang nakakita sa isang babae at 3 lalaki na pumasok sa lugar. Pagkatapos ay narinig niya ang isang sigaw ng babae na puno ng takot at tila humihingi ng tulong. Kasunod noon ay nakita niyang napakalaking apoy na bumubulwak mula sa loob ng Bukidnon. Sobra siyang natakot kaya hindi siya lumapit o nagsiyasat at umalis na lamang ng tahimik at piniling huwag munang ipagsabi sa kahit kanino ang narinig at nakita. Pagkalipas ng ilang oras ng mamatay ng apoy, tinipon ng mga pumatay lahat ng mga natirang abo, mga piraso ng buto at kung anuman na hindi tuluyang nasunog. Nilagay nila ito sa isang lalagyan at itinapon sa ilog Sungay Panchao. Ang mga ginamit na armas ay itinapon din sa ilog.
Ang buong akala ni Pablo ligtas na siya at akala niya ay tapos na ang lahat. Noong September 6, 2010, isang linggo matapos mawala si Sofia, natagpuan ng isang BMW X5 na may plakang WTL11 sa isang parking lot sa Angsana, Subang Jaya, at ito ay kotse ni Sofia. Makalipas ang ilang sandali ay natagpuan din ang BMW 5 Series ni Aaron sa isang tirahan sa lugar malapit sa Grand Dorset Hotel sa Subang Jaya rin. Nandoon ang mga sasakyan pero ang mga tao ay wala. Kaya nagsimula magbago ang pananaw ng mga pulis. Hindi na ito simpleng kaso ng pagkawala kundi may mas madilim na nangyari. Agad na nagtrabaho ang mga forensic experts, sinuri ang mga fingerprint at DNA at ang bawat sulok ng mga kotse ay pinag-aralan. Pagkatapos, sinuri nila ang phone record ni Sofia mula sa kanyang mga tawag, messages at iba pa. At doon nila natagpuan ang mahalagang ebidensya. Ang huling naitalang komunikasyon ni Sofia ay nagpapakita na may dapat siyang katagpuing tao, hindi lang isa, kundi dalawang abogado na magkapatid. Yun ay sina Pablo, 41-year-old, at ang kapatid niya si Surendren o tawagin na lang natin si Sunny, 38 years old. Alam ng mga pulis kung anong ibig sabihin nito dahil sa karamihan ng mga krimen, ang salarin ay kadalasang isang taong malapit sa biktima at isang taong huling nakitang kasama niya. Noong September 11, dinala sa investigation room ang magkapatid na abogado, kasama ng 6 na manggagawa sa bukirin ni Pablo na inaresto rin. Pagkatapos noon, tumungo ang mga pulis sa mismong bukirin at ang natuklasan nila ay nakakagimbal. May mga bakas ng dugo sa madingding, may isang cricket bat na may dugong nakatago sa sulok, mga yero na ginamit sa pambalot at punit na piraso ng damit na panloob. Sobrang nagulat ang mga pulis sa kanilang nakita. Kaya kaagad silang tumawag ng mga forensic team upang siyasatin ang buong bukirin at halukayin ang kalapit na ilog. Doon ang mga natagpuan nila ay kakilakilabot. Mahigit 2,000 pieces na nasunog na buto ng tao, mga piraso ng ngipin at mga gamit ni Sofia kabilang na ang kanyang relo at ilang personal na bagay. Isinagawa ang DNA test at kinumpirma ang mga yon ay pag-aari ng mga biktima. Noong September 12, 2010, nag-anunsyo mga pulis na si Sofia at ang 3 niyang kasamahan ay pinaslang sa napakabrutal na paraan at walang awa. Si Pablo, ang may-ari ng bukirin, ay inaresto bilang pangunahing suspect. Pero bakit? Bakit gagawin ito ng isang matagumpay na abogado, isang lalaking may pera, kapangyarihan at magandang reputasyon? Sa imbestigasyon, lumabas ang katotohanan. Nailagay ni Pablo ang sarili niya sa isang imposibleng sitwasyon. Siya ang naging abogado ng isang malaking bintahan ng lupa sa Penang na nagkakahalaga ng 25 milyon ringgit o kulang-kulang 310 milyon sa peso. Pero ang problema, siya ay ang kinatawa ng parehong panig. Sa isang panig ay si Sofia na nagbebenta ng lupa sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Sa kabilang panig naman ay si Datuk Abdul Rahman Palil, isang makapangyarihang politiko na bumili ng lupa sa pamamagitan naman ng kanyang kumpanya. Ito ay isang malaking paglabag sa ethics. Ang abogado hindi maaring kumatawan sa parehong mamimili at nagbebenta sa iisang transaksyon dahil ito ay conflict of interest at sinisira ang integridad ng proseso. Ngunit ginawa pa rin ito ni Pablo at higit pa ron, may mga paratang na ang buong kasunduan ay peking dokumento ang mga ginamit. Na magsimulang masira ang kasunduan ay humingi si Sofia sa kanya ng 4 milyon ringgit o kulang-kulang 49 milyon sa peso. Kinatakot si Pablo. Kailangan niyang pumili, sirain ang politiko o alisin ang kanyang kliyente. Hindi niya kayang bayaran ang pera dahil ang laman lamang ng kanyang bank account ay 1.3 milyon ringgit o kulang-kulang 16 milyon sa peso. Napakalayo sa 4 milyon ringgit o kulang-kulang na 50 milyon sa peso na utang. Kaya gumawa siya ng isang napakasamang desisyon. Tinawagan niya ang 3 trabahador sa bukid na sina alias Tony, alias Kent at alias Max at sinabihan silang gawin ang mga kailangang gawin. Patayin silang lahat at sunugin ang mga ebidensya. Noong October 13, 2010, opisyal na kinasuhan si Pablo at ang 3 kasabwat ng 4 counts of murder. 2 pang manggagawa na sina Sammy, 19-year-old, at si Suresh, 25-year-old, ay kinasuhan din dahil sa pagtulong na magtago ng ebidensya. Umamin sila sa kasalanan at nung una ay hinatulan ng 7 years na pagkakakulong, ngunit kalaunan ay itinaas ito ng 20 years. Ang paglilitis ay naging matindi at emosyonal. Tumistigo si Susana, ang misis ni Norman. Ikinuwento niya sa korte ang tungkol sa tawag sa telepono,
kung paano sinabi ng kanyang mister na aalis siya ng 3 araw at kung paano siya nagalit dahil iniisip niya na inuuna na naman ng mister ang trabaho kaysa sa kanilang pamilya. Pero alam na niya ang totoo, pinilit pala si Norma na tumawag habang may kutsilyo sa kanyang leeg, binugbog at duguan. Tumistigo rin ang pamangkin ng may-ari ng bukirin. Sinabing na ibenta ng kanyang tiyuhin ang lupa kay Pablo 1 taon bago ang mga pagpatay. Ang dating mister no Sofia ay tumistigo rin. Sinabing sinubukan niyang kontakin si Sofia at nang tawagan niya si Pablo nagpanggap pa daw itong nagulat sabay tanong ng bakit bigla na lang mawawala si Sofia. Ang Indonesia na kasambahay na si Siti ay naging isang mahalagang saksi rin. Ikinuwento niya sa korte ang lahat ng kanyang nakita. Ang isang babae at ang 3 lalaking pumasok sa bukirin, ang sigaw ng babae at ang malaking apoy na sumiklab mula sa loob ng farm. Noong April 2012, nagsimula na ang defense ng mga akusado. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang bersyon ng kwento. Ang abogado ni Tony ay nagsabi na hindi raw nito kilala ang mga biktima at paano makakapatay siya ng mga taong hindi niya kilala. Ganito rin ang sinabi ni Max, wala raw motibo at walang dahilan para pumatay. Iba naman ang depensa ni Kent dahil umamin siyang nandoon siya sa pinangyarihan at sinabi niyang tumulong lang siyang pigilin ang driver. Ngunit isinisi niya ang totoong pagpatay sa iba at idinagdag na sinabihan daw siya ni Pablo na manahimik. Ngunit binuwag ng prosekusyon ang lahat ng depensang ito dahil napakalakas ng ebidensya at hindi tugma ang mga kwento nila. Walang kapanipaniwala sa mga paliwanag ng mga akusado. Noong May 23, 2013, ibinaba ni Justice Datuk Akhtar Tahir ang kanyang hatol at tumahimik ang buong korte. Napatunayan na si Pablo ay may malinaw na motibo sa pera, ang magulong transaksyon sa lupa at matinding pressure. Siya raw ang nagplano ng lahat habang ang 3 manggagawa naman ang tumupad sa krimen. Binanggit din ng hukom ang isang mahalagang punto. Si Sofia ang totoong target at ang 3 kasama niya ay nadamay lamang. At ang hatol, guilty ang lahat ng 4 at ang parusa sa kanila ay bitay. Sa labas ng korte, nagkagulo ang mga mamamahayag, nagkikislapan ng mga kamera at naghahabula ng mga reporter para makakuha ng pahayag. Nandoon si Ernie na anak ni Sofia. Nakaramdam siya ng ginhawa sa wakas dahil nagkaroon na ng hustisya, ngunit hindi pa tapos ang kaso. Yun ay dahil umapilang 4 na lalaki. Noong December 4, 2015 sa Court of Appeal na pinamunuan ni Justice Datuk Tingko Maimon ang hukuman at malinaw ang kanyang desisyon, ang mga circumstantial evidence ay patunay ng katotohanan. Kahit wala ng mga katawan ng biktima, ang katotohanan ay tumuturo sa isang malinaw na konklusyon. Patay na si Sofia at ang 3 niyang kasama at ang 4 na lalaking ito ang pumatay sa kanila, kaya ibinasura ang apela. Subalit sinubukan pa nilang muli sa Federal Court noong October 31, 2016. Noong March 16, 2017, inilabas ng Federal Court ang pinal na hatol. 3 apela ang ibinasura. Si Pablo, Tony at Kent ay nahatulan ng bitay, ngunit tinanggap ang apela ni Max dahil kulang ang ebidensya ng direktang nag-uugnay sa kanya sa pagpatay. Ang tanging napatunayan lang ay tumulong siyang maglipat ng mga troso, 1 araw bago nangyaring krimen. Kaya nakalaya si Max habang ang 3 ay nanatiling nasa death row. Noong July 4, 2023, tinanggal ng Malaysia ang mandatory death penalty bagaman hindi tuluyang inalis ang parusang kamatayan. Ibig sabihin hindi na ito otomatikong ibinibigay at may option na ngayon ang mga hukom na pumili sa pagitan ng bitay o 30 hanggang 40 years na pagkakakulong. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon ang mga nasa death row na mag-apila para sa muling paghatol. Nagpasa ng application sina Pablo at Tony at hiniling na habang buhay na pagkakakulong na lamang ipato sa kanila sa halip na bitay. Noong October 8, 2024, pinakinggan ng Federal Court ang mga apela. Ipinunto ng abogado ni Pablo ang larawan ng matinding pagdurusa dahil 14 na taon siyang nasa death row, ang psychological na pagpapahirap at ang patuloy na bangungot ng tanikalang bitay na maaring mangyaring anumang oras. Ipinagtanggol naman ng abogado ni Tony na bata pa ang kanyang kliyente at karapat-dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Si Kent naman ay binawi ang kanyang application at tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ngunit matatag ang panig ng prosekusyon. Si Deputy Public Prosecutor Datuk Dusuki Mukhtar ay matapang na nagsalita. 4 na inosenteng buhay ang pinatay ng walang awa, mga bangkay na sinunog hanggang sa hindi na makilala. Dahil dito iginit niya na dapat ay manatiling parusang kamatayan, as sumang-ayon ang hukom.
Tinanggihan ang application at pinagtibay ang hatol na bitay. Si Ernie na anak ni Sofia hindi kailanman nagbago ng paninindigan. Gusto niya talaga ang parusang kamatayan para sa mga pumatay dahil brutal ang sinapit ng kanyang ina at nararapat lang na parehong kapalaran ang abutin ng mga gumawa nito. Sa panahon ng imbestigasyon, may madilim pa na bagay tungkol kay Pablo na nalaman. Lumabas ang kanyang pangalan sa iba pang mga pagkawala, mga ibang kliyente kabilang isang negosyanteng Indian, isang may bahay at ilan pang iba. Sa kabuuan, pinaghihinalaan si Pablo sa 13 kaso ng pagpatay, ngunit hindi na siya kinasuhan pa dahil hinatulan na siya ng kamatayan para sa pagpatay kay Sofia at sa 3 kasamahan nito. Ang Bunting murders ay naging kilala bilang ikalawang kaso sa kasaysayan ng Malaysia kung saan ay nahatulan ng kamatayan ang mga sospek kahit walang nahanap na bangkay. Ang kaso ni Sofia ay nagbulat sa buong bansa at nagdulot ng mga debate tungkol sa kasakiman, sa likas na ugali ng tao at sa parusang kamatayan mismo. Isa itong kwento tungkol sa hangganan ng tao pagdating sa pera, kung gaano kalayo ang kayang gawin ng kasakiman at kung paano nasisira ang tiwala. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!